Hello, Ma'am Shias. Long time no vlog. So, on this video, I'm gonna share with you yung bagong system namin kung paano kaming mag-homeschool ngayon na grade 1 and grade 2 na si Kuya River. Ito na talaga yung pinaka the best practice na na-research ko out there na very convenient sa aming lifestyle as both work from home parents. It's not easy, maraming tears, maraming pagsubok, pero it's doable. And let me show you how on this video. I hope this helps somebody out there. I'm gonna link all the links of where I got our DepEd aligned lessons. And ito lang is yung mga ginagawa namin para makapasa sila sa grade level nila ngayon sa aming homeschool provider. So finally, they can read and naiintindihan nila yung mga instructions and pwede na siyang iwan na sila lang. So, yeah. Let me show you my different materials na nagamit namin. So, first of all, I got this material, this LR portal. Galing lang din sa group chat namin sa homeschooling mommies. So, this is very good kasi lahat ng mga lessons na aligned sa DepEd curriculum nandito na at naka-divide na siya per quarter at tawag dito, real time, which is, this is yung pinaka-latest na pinalabas ni DepEd. So, right now is August 11. So, yung mga pinalabas dito ng mga lessons is fresh this year at hindi ito recycled from last year. So, makikita mo, hanggang quarter 2 pa lang ang nandito. Lalabas yung quarter 3, pag quarter 3 na, and quarter 4. So, yan. Ito yung mga dapat na matapos namin ngayong quarter 2. So, yan. As you can see, may dated yan. 2025. A tablet na pwede nilang mabasa yung PDF. Pwede din naman sa computer. Doon sila magbasa. And ang importante dyan is a notebook na naka-organize by subject. Ayan. Naka-organize na siya by subject. And dito nila nilalagay yung mga sagot nila. So, nandito yung kay Rain. And nandito yung kay Kuya. Ayan. So, for example, yan, meron siyang English. Ayan, yung sagot niya today. Ayan, so, yun yung plano namin moving forward. So, yun lang ang kailangan namin. Tatlong elements lang. Yung PDF, tapos yung notebook na nasasaan sila sasagot para hindi nyo na ipiprint yung PDF. Optional na lang, tablet kung gusto nyo. Pero hindi siya kailangan. Pero handy to, pag aalis-alis kayo, pag traveling family kayo. So anytime of the week, of the day, hindi sila nabibehind sa lessons nila and na-answeran nila yung mga kailangan nilang answeran. So dahil nga homeschooling is very flexible, iba-iba yung mga ginagawa ng mga tao. Sa amin, may iba-iba rin yung grading system. So, pag gusto mo DepEd align ka, meron talagang grading system na kailangan kang isend sa school or sa homeschool provider nyo. So, sa amin, we chose, may option kasi kami. Yung pwede yung may periodical test, tapos pwede yung walang periodical test. So, basically, you just have to test yung anak mo, ikaw na rin yung mag-grade. Like, for example, written works, eto na yon, yung mga sinulat nila sa activity sheets. Written works, tapos meron ding performance task. So, per quarter, 10 written works, 10 performance task. Sa new curriculum, yun lang yung required ni DepEd. Pero kung gusto mo yung old curriculum na every after ng quarter, bibigyan mo siya ng periodical test, pwede mo rin i-download your periodical test sa mismong site na yon na sinend ko sa'yo, shinare ko sa inyo, at saka sa depedresources.com, may mga periodical test sila na pwede mo ibigay sa anak mo, and ikaw na rin mismo yung mag-test and mag-grade. And ako na lang, yung work ko as a parent is send yung grades nila sa school provider para magawa nila ng official record yung mga anak ko, DAUP, acknowledged by DepEd. So, yun yung ginagawa namin. So, yung mga anak ko, sa performance test, pwede silang Q&A, mag-recitation kami, or pwede kaming gumawa ng experiment, or pwede silang mag-research, and then telling a story sa akin, especially sa reading, ganon. Or
pwede naman na it's just a simple conversation. So, pwede rin pagawan mo sila ng parang presentation sa Canva, mga ganun. So, kasi ako, personally, aside from the required ni DepEd, I do have plans of teaching my kids yung mga latest na skills na applicable that they could learn from or earn from, like Canva, like AI. So ngayon, kilala nila kung sino si ChatGPT, paano to gamitin, paano mag-research. So yun, hindi ko na siya nag-gradean, pero meron akong sarili kong curriculum about that na yung based sa kung ano yung personally gusto kong ituro sa mga anak ko. Ang maganda doon is pwede ko na rin siyang kunan ng picture and documentation, tapos yun na rin yung ipapasa ko sa homeschool provider ko. Kasi nga pala, hindi ko na kwento. As an independent family kami na learner, hindi kami yung nag-show up sa online class. Medyo independent and flexible yung schedule namin. Aside from giving the grades to teachers, I still have to create like a portfolio for them for every quarter. So, documentation na ano yung ginawa namin para siyang attendance ba, na meron talaga kaming ginagawa. So, sa totoo lang, medyo busy talaga kami. And siguro ako Monday and Tuesday ko lang sila maturuan and the rest yung tatay nila yung nagtuturo. Which in, iba naman yung kanyang style. Iba rin yung gusto niyang ituro sa mga anak niya like sports. So, like, in this folder, I've only downloaded what you need to work on. Nagpi-pickleball sila sa taas. Dito sa bahay namin. So, yung lifestyle kasi namin pickleball. So, 3 times a week na sa pickleball court kami. Kasama din namin yung mga bata. And minsan nakikipaglaro din sila sa ibang bata dun sa court. So, yun. Yun lang yung depende talaga sa lifestyle nyo. Kung ano yung gusto nyo gawin sa homeschooling journey nyo. Pero yun yung nag-work sa amin. So, again, yung mga requirements ni DepEd, I use that PDF resource from DepEd mismo. Dinideliver ko sa mga bata. And then, pinapasa ko sa teachers and homeschool provider namin. And then, gagawan ko siya ng report or portfolio per quarter. And that's it. So far, yung anak ko, yung pangalawa, hindi talaga siya nag-tutor and all. Ako lang talaga nagturo sa kanya. Natuto naman siya magbasa ngayon and marunong na siya magbasa. And ngayon, we're doing na mathematics. Nag-add na rin siya. And I can say na medyo, sa totoo lang, depende sa ano yung priority mo na gusto mong matutunan ng anak mo. For me kasi math and reading, masasabi ko na advance sila sa mga ibang bata na hindi naman sa pag-aano, no. So given the situation na wala silang tutor, wala silang regular school, na-amaze din ako sa sarili ko na gagawa ko yun even though na every week nag-aaway kami ng bunso ko. Pero depende kasi sa bata yan. Yung panganay ko naman is mahilig talaga mag-aral. Yun talaga, pinatutoran ko siya. Nag-tutor kami na pumupunta dito sa bahay para sa reading niya. So once na marunong na siya mag-read, nagdi-deliver na lang ako ng instructions, basahin mo to, anong naintindihan mo o answeran mo. Tapos yun, gano'n na sila ngayon. So, I'm hoping na by the time na grade 3, grade 4 na tong dalawa is they'll be more, I'll be more hands-off. Aside from sa pag-monitor ng mga submissions nila and mga grades nila kasi we chose to be DepEd aligned. Kaya yun lang talaga yung parang trade-off doon. Kesa sa yung sobrang dami talaga na sa online kung paano mag-homeschool. Mayroon talagang iba na hindi sila nag-grades. Wala talaga. So for me, ito yung pinili namin and ito yung swak sa lifestyle namin na for us, in any case scenario, kasi hindi naman natin masabi yung life na forever kami nandyan para turuan. So hindi na mahirapan yung mga anak namin mag-transfer sa regular school because they have their records, they have their LRN and all of that. I'm gonna send it to you every week what you need to work. You can open this even without internet. You know, if you download my email. Do you understand? Questions? So again, tomorrow, open the file, click this, and then you can continue answering here. All your activity sheets, put it on your paper, and I will don't answer now, I'm just showing you how to open it. See? And if you finish this for the whole, that's your assignment for the whole week, from Monday to Friday, and then you're done. So, dati, nung hindi ko pa ginagawa yung notebook method, nung first quarter, print ako ng print galing dun sa curriculum ni DepEd. Yung mga learning activity lesson nila, naka-print by subject. And
So, ito yung Filipino, grade 2, module 2, gano'n. Filipino, module 1. Yan siya. Tapos, grabe ang gastos ko sa printer, tsaka sa papel. Tapos, napapansin ko, ang daming sayang sa papel niyo. And, yun nga, nakapag-ipon-ipon na rin, kaya nakabili ng tablet. Tapos, bumili ako ng parang folder na ganito. Tapos, nilalagyan ko siya ng per subjects. Iiwan ko dyan. Tapos yung mga nasagutan niya, ilalagay niya dito sa same corresponding color. Ayan, marami na siyang nasagutan. So, ito na yung ipapasa ko ngayon na written works nila. Tapos itatago mo ito kasi kailangan mo itago yung records nila ng mga activities nila. Just in case, para lang may record ka na yun yung natutunan ng anak mo and everything else, pwede nyo rin i-review. So, sobrang dami nito. Most of this galing sa DepEd, pero meron din galing sa homeschool provider namin. Kagaya nito, homeschool provider namin to. I-share lang nila yung mga e-book or e-version ng mga worksheets sa Google Classroom. Tapos, ipiprint na namin kung ano yung parang sa tingin namin kaya ng anak namin sa grade level na yun. Tapos, kami na lang din yung mag-check. Tapos, pinipicturean ko rin to, sasama to sa portfolio nila. So, yan. And isa pang hack na, so, ayan, meron pang ganito. Meron siyang yung lesson talaga, tapos ang dami ko pang na-print, ang dami kong nagasto sa nakaubos ako ng isang rim. So, sabi ko hindi sustainable, kaya nag-invest na lang din ako sa, mas mura to kaysa sa iPad. Nag-invest na lang ako sa iPad para, madala din nila kung saan. Kasi medyo mahirap to dalhin na marami sila per subject. Tapos yan, English, GMRC, Filipino, per subject. Ayan. So, dalawa to. Isa kay River. So, yeah. Sorry, ang tagal kong hindi nag-vlog. Nasira yung camera ko, guys. Like I said, and also I'm busy with my work from home career. So, ngayon lang ulit, day off, and since love ko talaga mag-vlog, kaya talaga bumabalik ako sa pag-vlog, guys. So, anyways, yun ang pinagdadaanan ko ngayon kasi I've always been sharing my lessons here online. So, I hope na makatulong and I hope na mag-subscribe kayo and check out niyo yung mga links ko for the resources. See you on the next one. Bye!